Magandang araw mga karelasyon. Naranasan mo na bang iwanan ka ng taong mahal mo? O baka naman pakiramdam mo ay lumalayo na siya at gusto mo siyang muling mapalapit. Ngayon, pag-uusapan natin ang pwede mong gawin para balikan ka ng lalaki. Hindi ito tungkol sa pagmamakaawa. Ito ay tungkol sa pagiging mas pinahusay na bersyon ng iyong sarili. So, huwag na tayong magpaligoy-ligoy, ating alamin. Number one, bigyan mo siya ng space. Ito marahil ang pinakamahirap para sa karamihan. Alam kong nakakatukso ang mag-text ng mag-text, tumawag ng tumawag, o magpakita sa harap niya sa lahat ng oras. Pero tandaan mo ito, ang mga lalaki ay hindi gustong hinahabol-habol. Kapag masyado kang clingy, para kang sumasakal sa kanila. Hayaan mo siyang maramdaman ang pagkawala mo. Hayaan mo siyang maramdaman ang katahimikan na dati puno ng presensya mo. Ang space na ibibigay mo sa kanya ay magbibigay din ng pagkakataon sa kanya na mag-isip at higit sa lahat, mamimiss ka. Number two, mag-focus ka sa sarili mo. Ano ang mga pangarap mo na hindi mo pa nagagawa? Ano ang mga hilig mo na napabayaan mo? Ngayon ang panahon para balikan ang mga yon. Mag-aral ng bagong skill, magbasa ng libro, magsimulang maging active, mag-exercise, mag-travel. Kapag nakita niyang nagiging masaya ka at nag-i-improve ka nang wala siya, magtataka siya. Magiging curious siya kung bakit ka biglang gumaganda, gumagaling, at mas nagiging masaya. Ang self-improvement ay magsisilbing magnet na hindi niya kayang kalabanin. Ang pinakamaganda mong revenge ay ang pagiging successful mo. Number three, ipakita mo na ikaw ay masaya. Kung may pagkakataong magkita kayo o magkausap o kahit sa social media, iparamdam mo na masaya ka, kontento sa buhay. Iwasan ang magpakita ng lungkot, pagmumukmok o laging nagpaparinig ng pagkadismaya. Ang mga lalaki ay natural na naa-attract sa positive energy. Kung nakikita kanyang masaya, mas lalo siyang mag-iisip kung bakit ka masaya at ano kaya ang nagiging dahilan. Ang iyong kaligayahan ay magiging palaisipan sa kanya at sa huli, magiging dahilan para bumalik uli siya sa iyo kasi nasasaktan ang ego niya. Number four, huwag maghabol. Huwag kang mag-text ng mag-text. Huwag mo siyang ini-stalk. Huwag kang mag-like o mag-comment sa kanyang social media. Ang pagiging unavailable mo ay magpapataas sa iyong halaga. Kung palagi kang available, madali ka lang niyang baliwalain. Pero kapag tahimik ka at hindi siya kinokontak, hindi mo siya inaabala, hindi ka nagpaparamdam, magsisimula siyang mag-isip kung ano na ba ang nangyayari at kung bakit hindi ka na nagpaparamdam. Ang kawalan ng komunikasyon ay magbibigay sa kanya ng palaisipan at doon siya mag-uumpisang maghanap ng kasagutan at yan ay babalik sa iyo, magpaparamdam uli. Number five, i-improve mo ang iyong sarili. Mag-ehersisyo ka, kumain ng healthy, mag-ayos ka ng buhok mo, magpariban ka, magdamit ka ng mga mas lalo kang gumaganda. Kapag mas maganda ang pakiramdam mo sa sarili mo, mas nagiging confident ka. At ang confidence ay isa sa pinaka-attractive na katangian. At kapag nakikita ng lalaki na tila mas lalo kang nag-i-improve, mas lalo ka ng gumaganda, mas lalo kang nagiging masaya, palaisipan ito sa kanya. Ang pagbabagong ito
ay hindi niya kayang hindi malaman kung ano ang mga nangyayari sa'yo, kung bakit ka mas nagiging blooming, mas lalong nagiging masayahin. At ito ang dahilan kung bakit siya magpaparamdam ulit. Number 6, magkaroon ng sariling buhay. Bago pa man siya dumating sa buhay mo, marami ka ng pinagkakaabalahan. May mga kaibigan ka, yung mga hilig mong gawin, trabaho, mga pangarap, at noong dumating siya sa buhay mo, isa-isa nang nawala ang mga yan. Huwag mong hayaang ito ang maging katapusan ng mundo mo. Sa halip, patuloy kang makipag-bonding ulit sa mga kaibigan mo. Lumabas ka. Yung mga hobbies mo, gawin mo. Mag-enjoy ka. Kapag nakikita niyang may sarili kang buhay at hindi ka nagluluklok sa bahay at mas nagiging masaya ka na, mas lalo siyang namamangha, nagtataka, hindi ka nagiging desperada, mas lalo kang nag-i-improve at ito ay sobrang mapapaisip siya at hindi siya papayag malaman kung bakit ka nagiging ganyan. At ito ang magtutulak sa kanya para ulit bumalik sa iyo. Number 7, manahimik ka, huwag kang magpaparinig. Huwag kang mag-post sa social media ng kung ano-ano. Stop. Huwag kang magkukuwento sa mga kaibigan ninyo para lang magkaroon ng information sa kanya. At higit sa lahat, huwag kang magmamadaling humanap ng kapalit para lang magselos siya. Ang mga ganitong kilos ay nagpapakita lang na desperada ka at ikaw ay immature. Kung gusto mong bumalik siya, kung gusto mong ma-miss ka niya, maging klase ka. Ang iyong dignidad ay mas mahalaga kaysa panandaliang atensyon. Number 8, iwasan ang drama, ang pag-iyak, at huwag mong sisihin ang sarili mo. Kung may pagkakataon kayong mag-usap tungkol sa nakaraan, ipakita mong naunawaan mo ang mga nangyari at natuto ka simula noon. Ang lalaki ay may respeto sa isang babaeng alam ang boundaries at sarili niya na kaya niyang mag-handle ng emosyon. At ito ay isang katangian na hinahanap ng bawat lalaki. Kaya kapag nakita ng lalaki ito, mag-iisip siya. Maari pa siyang bumalik ulit sa iyo. Number 9, maging unpredictable. Hindi ito nangangahulugang magpabago-bago ka. Hayaan mo siyang mag-isip. Hayaan mo na mag-effort siya. Huwag mong ibigay ang lahat ng impormasyon tungkol sa iyo. Mag-iwan ka ng misteryo. Kapag hindi niya alam kung ano ang mga susunod mong gawin, kung nasaan ka, kung ano ang iniisip mo, mas lalo siyang magiging curious. At ang curiosity ay magpapanatili sa kanya na interesado. Ang mga lalaki ay gustong-gusto na may challenge. Kasi kapag easy to get, madaling magsawa yan. Tandaan mo, ang layunin ng lahat ng ito ay hindi lang para siya ay bumalik. Ang tunay na layunin ay para ikaw ay magiging mas pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili. Huwag kang maghabol. Huwag mong ipakita na nagluluksa ka. Sa halip ay unti-unti kang bumangon. Harapin mo at kapag nangyari yan, mas babalik ang mas masayang ikaw. So sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.